pamilya. Baka ho may mga kapatid pa pong maliliit, itong mga bata na to, sino naman ho ang mag-aalaga sa kanila? Pero karamihan ho sa mga na-interview ko rin na mga batang solvent, minsan mga dayo ho sila dito sa lungsod, ano? Malalayong lugar yung binabanggit nila, kung saan parang naglayas yata sila nakakuha ng barkada dito sa lansangan. Kasi minsan kasing, dahil nga sabi ko kanina sa mga kadahilanan, ang pamilya ho ng bata ay hindi na ibibigay yung kanyang pangangailangan. So naghahanap talaga siya ng lugar o mga kakilala na kung saan makakaramdam siya ng yung acceptance, yung pagmamahal. Minsan wala rin siyang opportunity, hindi sila nag-aaral. So wala siyang magawa. So, wala silang access sa mga services. So, yun lang ang kanyang kayang gawin at that time. Kasi wala nga hong nagga-guide sa kanya. So, kaya ho ba ng DSWD na mawala sila sa lansangan? Kayang-kaya naman po sa tulong po ng iba't ibang organisasyon, lalo na ho ang ating local government units, kasama ho ang ating non-government organizations. Kasi una, sa lansangan, nanganganib po silang masagasaan. Pangalawa, pag lulong na sila sa solvent at wala na rin pambili, baka yun na nga, manakit na rin po ng mga tumatawid na mga, alam niyo na, bukas na sa publiko yung panganib. Talagang ho, pag ang bata ay nasa lansangan, talaga yung kanyang hazards, na talagang vulnerable siya lahat sa mga abuses o sa mga hazards. Saan pwede tumawag yung publiko pag may nakita mga ganyan na batang solvent? Mayroon ho kaming hotline sa National Capital Region ng Department of Social Welfare and Development, Mayroon ho kaming crisis intervention units, 24 hours, na pwede hong tumawag po ang ating mga publiko. Okay, makipag-ugnayan lang po kami sa mga numero at tutulong kami sa later po. Pagpapalabas po ng numero yan para makatulungan tayo sa mga batang yan. Salamat po, Director. Igan, gusto ko lang ihabol, kasi ngayon ho may programa po ang Department of Social Welfare and Development. Ito yung comprehensive program for street children, street families, at IPs, lalo na sa mga badyaws. Kasi gusto talaga nating bigyan ng karapatang services para ito ay makatulong man lang para sila ay ma-reduce yung ating mga street children, street families sa community. Okay, good luck po dyan. Maraming salamat po, Director Gemma Gabuya po ng Social Technology Bureau ng DSWD. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At mga kapuso, update tayo sa lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Good morning, Rhea. Naglaho na po ang isa sa dalawang namumong sama ng panahon na ating binabantayan at ito yung dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Pero lumakas po ang low pressure area sa bahagi naman ng Mindanao at bahagya itong gumalaw na kung saan huli itong namataan ng pag-asa dito sa may layong 750 kilometers sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. At sa loob po ng 24 oras ay posible itong maging isang ganap na bagyo na tatawagin nating Dindo. Pag-iigtingin din ito ang hanging habagat na magdudulot naman ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at mga pagulan dito rin po sa silangang bahagi ng Luzon. Makikita natin dito sa rainfall forecast yun pong mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may sirkulasyon ng low pressure area at dito rin sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Kabisayaan at sa ibang bahagi ng Mindanao. Yun po yung mga kulay pula at kulay dilaw, malalakas na pag-ulan po yun. At dito naman sa sinasabi nating magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, Northern Luzon, may mga pag-ulan pero mainit ang temperatura. Dito po sa Southern Luzon hanggang dyan sa Kabikulan, malalakas po ang pag-ulan kaya mag-ingat sa landslides at flash floods. Samantalang dito naman sa Metro Manila, sa mga kababayan po natin, makakaranas ng mga dagliang pag-ulan sa umaga pa lamang at mas lalaki po ang tsansa ng pag-uulap at pag-ulan lalo na sa hapon hanggang pagdating ng gabi. Paalala po yung ating init factor bago umulan, ang ating pakiramdam 37 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Kabisayaan, kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog, pagkilat din ang inaasahan na magiging malawakan dyan sa silangang bahagi. At hanggang dito po sa Mindanao, kanlurang bahagi ng Mindanao, medyo may pag-ulan pero po dun sa Hilaga o Northern Mindanao, tuloy-tuloy po yung kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat.
Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Banggaan ng dalawang kotse. Yun, sa isang intersection po. Sa Pasig yan, huli sa CCTV. Miami Heat ipinagdiwang ang kanilang NBA Championship sa pamamagitan ng parada. Claudine Barreto, emosyonal nang mapag-usapan ang lagay ng King of Comedy na si Dolphy. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. GMA congratulates the UP Alumni Awardees on being honored this year by the University of the Philippines Alumni Association. Most Distinguished Alumna, Ambassador Delia B. Domingo Albert, Lifetime Achievement Awardees, Female Category, and Lifetime Achievement Awardees, Male Category, including our very own President, Chairman, and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Congratulations! We are proud to be led by the best. We are proud to be Kapuso. Nanggugulo kayo dyan. Siya ang astig na tanod, pero wala siyang panama sa Dragon Lady. Akala niya porque babae hindi ko siya papatulan. Brad, maputi yung kasama mo ah. Baka pwede mahiram yan. Baka hindi niyo ako nakikilala. Kilala mo ako? Lieutenant, fighting! Cynthia Luster, I'm still single. How about you? Vic Soto, I'm not double. Once Upon a Time in Manila sa Kapuso Movie Festival. Umaani ka ng ganda points sa umaga kasama ng unang hirit at Renew Placenta.